The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga listeners and viewers ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome back sa ating programa ngayong hapon, Blessed Hope, every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Espirat. Okay, so kumusta po ang bawat isa, no, sa ating mga listeners and viewers? Kumusta po kayong lahat? Sa ating mga workers, no, ngayong araw na ito, no? Kumusta po kayong lahat yan? Okay? Kumusta po ang trabaho? Okay lang po ba? No, so walang madaling trabaho, okay? Kapag trabaho, nandyan lahat, okay? Ang kabigatan, okay? Nandyan. And siyempre, kailangan mo ng strength para makapagtrabaho. Okay? Magandang hapon sa lahat, no, sa ating mga workers dyan sa Boracay. Yan. Alright. Magandang hapon sa inyong lahat, no? Sana bigyan kayo ng Panginoon ng lakas, wisdom, especially sa mga ginaubra nyo dyan sa mga hotel o kahit saan ngayon sa Boracay. And also sa ating mga government official, yan. Magandang hapon po sa inyong lahat dito po sa Malay, no? Sa Katiklan, yan po sa Boracay. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Mga government officials natin dyan, no? Na hugod kids sa trabaho nila. Okay? Naway bigyan kayo ng Panginoon ng wisdom na magagamit nyo every decision, lalo't lalo na sa pagpapalago ng ating lugar dito sa Malay. Okay? So, magandang hapon sa inyong lahat and also sa ating mga men in uniform na magandang hapon sa inyong lahat. And prayer ko na bigyan kayo ng protection ng Panginoon everyday sa inyong gawain, no? Hindi madali ang trabaho ng mga kasamahan, mga kapatid natin dyan, no? Mga men in uniform, lalo't lalo mga sundalo, policeman. Okay, so hindi madali. Okay, so prayer ko man na bigyan kayo ng Panginoon ng kalakasan. Okay? And proteksyonan kayo. At saka i-guide kayo ng Panginoon. Right? Sa ating mga doctors naman, mga nurses na nagtatrabaho ngayong hapon. Okay? Magandang hapon sa inyong lahat. Naway bigyan kayo ng lakas, especially sa doktor, no? Everyday may ara sang kadto sa hospital, no, pa-check up lahat. Okay, iba't ibang sakit, no. Sana bigyan kayo ng lakas ng Panginoon, no. Kag strength and wisdom, especially sa mga ginaanuhan sa mga sa doktor, lalo na sa mga pasyente. Yan. Magandang hapon sa inyong lahat and also sa ating mga teacher, yan, magandang hapon sa inyong lahat. Okay, di madali magturo sa mga bata. Okay? Especially kung ang anak, ang unga mo ay tatlo o daywa, ganyan, isa. Okay lang, madali lang ang sa pag na. Ang iba pa nga nagsasabi na mahirap na daw magturo sa ganyan. Eh, paano pa kaya kung meron kang 50 ka estudyante? Ayan. So, medyo mahirap yan. Kaya, sana, no, iba't ibang, klase, iba't iba yung attitude ng mga bata, especially ngayon, no? Iba na yung ugali ng mga kabataan. Okay? So, sana nabuligan man ang aton buligan man sa Ginoo ang aton nga mga teacher, no, na nagtuturo ngayon, no? And sana bigyan sila ng mahabang pasensya. Kaya di mo gin
di mo gid malikawan nga ara gid sang estudyante nga perti kadungol-dungol gid. Okay? So bigyan sana ng strength or mahabang pasensya ang mga guro natin yun. Okay? So right. So yan lang po sa lahat, no, sa ating mga listeners and listeners sa Radyo Boracay, no, sa 106.1 FM, no, sa Radyo Boracay, sa ating tagapasunod sa stream natin, no. Magandang hapon po sa inyong lahat. And ngayon pupunta po tayo dito sa salita ng Panginoon. Ito yung pinaka-importante mga abyan, okay? Importante, no, na kahit sa isang araw makakarinig ka ng salita ng Panginoon. Right? So, dadalhin ko kayo dito sa Galatians. Ayan. Ang babasahin ko po ay Tagalog version. Okay? So, dito po sa Galatians 6, no? Chapter 1 verse 1 to chapter 6 verse 1 to 10. Yan lang. Pero mamaya magpo-focus po tayo sa Galatians chapter 6 verse 2. Okay? Now, sabi po niya dito, mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong ipinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Okay? Pangalawa, verse 2. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Verse 3. Dahil inaakala ninyong kayo'y nagkakahigit sa iba. Subalit hindi naman dinadaya ninyo ang inyong sarili. Verse 4. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Maggalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag niyang ihambing pa iyon sa gawa ng ibang comparison. Okay? So, huwag nang mag-compare sa iba. Sapagkat, ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Yes. Verse 6, sabi dito, dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo sa salita ng Diyos. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Yes, hindi natin madadaya ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Okay? Ang sumunod na nasa kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Verse 9. Kaya't huwag tayong mag-asa sa paggawa ng mabuti. Okay, di tayo mag-asa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Verse 10. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo't lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay, so salamat sa salita ng Panginoon. Mag-pray muna tayo. Let's pray. Father, we praise you and thank you, O God, sa hapon na binigay niyo po sa bawat isa. Thank you so much po, Lord God, sa opportunity once again na makashare na naman ng salita mo through live streaming and through on air sa radyo, O God. Prayer ko po, Lord God, sa mga nakikinig sa radyo and nanonood at nakapagsunod, Lord God, tagapagsubaybay po namin, Lord God, sa live stream, Lord.
I pray na ikaw po, Lord God, magbulig, mag-guide, Lord God, sa kanila. Especially, Lord God, sa salita mo ngayong hapon na ito. Tani, Lord God, gaan mo man sila sang wisdom sa tagapakinig kag tagapasubaybay, Lord God, na maintindihan man, Lord God, ang salita mo. Kagbuligan mo man ako, Lord, sa pagpaintindi, Lord God, sang imo nga pulong, O God, ang mga natun-an ko galing sang halin sang imo nga pulong, naway, Lord, ma-share ko naman sa kanila. And this time, Lord, prayer ko man na buligan mo man ang bawat isa, Lord. May mga struggle, may mga bigat na mga dinadala, Lord God, ang bawat isa. Hindi namin alam ang bawat isa sa ng tao, Lord, pero ikaw lang yung nakakaalam. That's why sinabi mo kanina po, Lord, na hindi mo pwedeng pagtaguan ang Diyos dahil walang matatago sa inyo. At lahat ng ginagawa ng tao dito sa mundo ay nakikita niyo po. And salamat po, Lord God, kahaponon, salamat man sa opportunity nga gamit mo ini nga platform nga mas spread, Lord God, ang imo nga pulong. Kag i-bless man ini nga platform, Lord God, nga damo pa, Lord God, sang kalag nga makadungog kay Jesus kag makaangkon man kay Jesus isip iya nga Diyos kag personal nga manluluwas. Lord Jesus, patawaran man kami sang amon mga ginaobra nga sala. Daw para sa amon, Lord, daw okay lang mag-aobra sini. Pero sa imo galing nga mga mata, hindi pala ini maganda. Patawaran man kami, Lord, sang amon una, Lord God, sang amon ginaisip. Damo kami sang malaw ay nga ginaisip, Lord God. Patawaran man kami. Sang amon nga pagpanulok, Lord. Patawaran man kami. Daw kis a Lord God nga may kaaligot-gut kami sang tao nga makita namon nga daw di namon gusto makita. Pero in front of you, hindi palagid ini nami. Patawaran man kami, Lord God. Sang amon mga ginahambal, may mga ginahambal namon, Lord. Oh, no, joke lang pero gahatag gali sang sakit sang amon nga kaibahan. Patawaran man kami, Lord God. Kag prayer ko man, Lord, sang amon nga mga ginaobra, patawaran man kami, Lord God. Damo kami sang ginaobra, Lord, nga daw di man nami sa inyong mga mata, Lord. Kaya patawarin mo kami. And salamat naman, Lord, dahil sa salita mo, kapag kami po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo, ikaw po na Diyos ay faithful na magpatawad sa aming kasalanan. Lord Jesus, thank you so much sa pagpapatuloy, Lord God, sa inyong programa. Kani, Lord God, ang tagapagsubaybay at listeners, sininga hapon, Lord God, maka-tune in sila hanggang matapos, Lord God, ang programang ito. Ini ang amon nga mga pag-ampo. Kagpasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, balik po tayo mga abyan dito. Okay? At dito po tayo mag-focus sa verse 2. Okay? Sabi po niya dito sa verse 2, sa Galatians chapter 6 verse 2. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Okay, so naiintindihan natin ito kasi siyempre Tagalog. Okay, so ano kaya ang ibig sabihin nito para sa ating lahat? Okay, so ngayon dadalhin ko kayo dito sa mensahe ng message ng Panginoon, bearing one another's burden. Okay, so sabi kanina, magtulungan kayo sa bawat pasanin ng bawat isa. Okay, so bearing one another's burden. Ang tanong ko lang mga kapatid, mga abyan, sini nga mga listeners and viewers natin, sini na kahaponon, no? Naranasan mo na ba
na may problema ka, pero parang ikaw lang ang may dala nito. Yung pakiramdam mo na ang bigat ng buhay, pero parang walang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Naranasan mo na ba yan, mga abyan? Mga listeners and viewers natin ngayong hapon? Now, sa totoo lang, mga abyan, okay? God never designed the Christian life to believe alone. Okay? So, hindi ito yung design ng Panginoon na daw ikaw lang. Ano? Hindi tayo tinawag ng Panginoon para mag-isa lang lumaban sa buhay. Tinatawag tayo ng Diyos para magtulungan. Okay? Tinatawag tayo ng Diyos para magtulungan. Okay? Magdamayan at magbuhat ng pasanin. Okay? Now, sabi ni John Piper, God did not create the church to be an audience. Okay? God did not create the church to be an audience, but a family. Yun. Okay? A family. Ibig sabihin, no, na ang mga pagsubok dito sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa, hindi lang dapat isa yung nagdadala nito. Sabi ng salita ng Panginoon, no, dapat tayo ay nagtulungan. Okay? Dapat tayo ay nagtulungan. Now, mga abyan, tingnan muna natin ang background sini. Okay? Now, ang background sang Galatian, okay, walang iba ang nagsulat sini, si Apostle Paul. Okay? Sinulat niya ini sa mga churches doon sa Galatia. Ano ang problema doon sa mga churches sa Galatia? Ang problema nila, unang-una, yung tinatawag na false teachers. Struggle na yan. Okay? False teacher. Tapos, tinuturo nila yung tinatawag na Jewish law. Yung Jewish law, yun yung makakapagligtas. Pero sa totoo lang, hindi yung law ang nakakapagligtas. Bakit? Ang nakakapagligtas, walang iba kundi ang Diyos, si Jesus Christ. Pero sinabi naman ito ni Apostle Paul. Sa Ephesians naman, sinabi naman niya ito. That ang salvation is by grace alone. Through faith. Ibig sabihin, hindi sa law. So, ang mga churches doon, nag-struggle gid sila. Kaya, pagdating sa Galatians chapter 6, sinabi ni Apostle Paul, kung may dapat mamuhay, okay, pinakita ni Apostle Paul na kung paano dapat mamuhay ang mga taong tunay na nagbago sa Panginoon. So, isa sa pinakamahalaga na isunulat ni Apostle Paul yung tinatawag na magbuhatan ng pasanin ang bawat isa. Now, tatlo ka bagay, mga abyan, mga listeners and viewers, sini nga kahaponon, bearing one another's burden. Okay? Tatlo ka bagay na i-share ko sa number 1. Okay, bearing one another's burden. Okay, number 1 is the command. Okay, sino ang nag-utos nito? Okay? Inutos ito ng Panginoon sa atin.
Okay? Sinulat ni Apostle Paul, sinulat niya na magtulungan kayo. The command number 1. Okay, now titingnan natin mga abyan dito. Meron tayong makikita na dalawang salita na makikita natin sa Galatians chapter 6 verse 2. Ang basahin natin, bearing one or bear one another's burden. So number 1, makikita natin dyan yung salitang bear. Okay? Bear one another's burden. So ano ang ibig sabihin nitong bear na salita? Okay, now sa Greek word ini mga abyan, okay, amo ini ang bastazo. Okay, bastazo. Ano naman ang meaning sini sang bastazo? Ang meaning is to carry. Number 1, to carry. Okay, ang salita na bear sa Greek word ay bastazo, tapos ang meaning naman sang bastazo mga abyan is to carry. Okay, to carry. And pangalawa, to help. Tumulong. Ayun kanina, di ba, binasa natin. Okay? Tumulong. Pangatlo is to support someone who is weak. Okay, so amo na ang meaning mga abyan sang bear. Okay? Ano pa? So makikita natin, bear one another's burden. Okay, so tingnan natin kung ano ang meaning naman sang burden. Ang burden naman sa Greek word ay baros. Ang baros naman, ibig sabihin, number 1, heavy weight. Mabigat na nadala. Ano yun? Mabigat. Heavy weight. Ano pa? Pangalawa, emotional struggles. Amugali ni ang burdens. Heavy weight. Emotional struggles. Pangatlo, spiritual struggles. Okay? At pang-apat, problems that are too heavy for one person. Now, di kaya niya. So, ibig sabihin, kung hindi niya kaya, dapat tulungan. Okay? So, ibig sabihin, mga abyan, mga listeners and viewers, may mga problema sa buhay na hindi kayang dalhin mag-isa ng isang tao. Kaya, sinabi ni Apostle Paul, okay, sa kanyang sinulat, tulungan ninyo ang isa't isa. Tulungan ninyo ang isa't isa. Now, bigyan ko kayo ng mga abyan, mga listeners and viewers, bigyan ko kayo ng illustration halin sang pulong sang Ginoo. Now, tan-awon naton. Aton lantawon. Luke chapter 10 verse 33 to 34. Sige, basahon naton mga abyan para amuning illustration naton. Di na kita mag-amuto sang iba nga mga ilustrasyon. Di. Nari na lang sang Bible kay mas nami pa. Okay. So, Luke chapter 10 verse 33 to 34. Basahon naton mga abyan. Okay? Luke. Tayo naman to. Luke chapter 10. Ano to? Luke chapter 10 verse 33. Di naman to. Ayan, 33. Okay, so amo ni ang di naman to. Para na. Ayan na. Basahin natin mga abyan. Ngunit, ito na. May isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binindahan. Binindahan, ginanuhan niya siguro. Kung sa ato na ginanuhan ng tawag dito, binalot. Okay? Binindahan. Pagkatapos,
ang lalaki ay sinakay ng Samaritano sa kanyang asno or donkey amoy ni at dinala ito sa bahay. Dinala ito sa bahay, panuluyan or kung sa aton subong hotel, diya sa Boracay damo hotel. Okay? Dinala ito sa bahay, panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay. Ari ng bahay, panuluyan at sinabi, "Heto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik." Oh, grabe kanami ang ginhambal sang sang Samaritano. Now, titingnan muna natin kung ano ang istorya talaga nito para maintindihan natin mga abyan. Okay. Diin man. Ayan. Dito tayo sa verse 30. Sumagot si Jesus. Okay. May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Okay. So, ibig sabihin, isa siyang maglalakbay mula sa Jerusalem, maghalin sa Jerusalem at pakadto imaw sa Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Okay? Kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Ibig sabihin, daw 50-50 na ang kabuhi sini nga mga tao. Nagkataong so ibig sabihin kailangan na ng tulong sini. Siyempre kay iniwan na nakahandusin 50-50 na. Halos patay na. Okay? Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Okay, unang dumaan. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. So anong ginawa ng paring Hudyo, mga listeners and viewers? Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Wa gid gabulig. Okay, wa gabulig. Nakita niya man, pero wa siya gabulig. Lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Verse 32. Dumaan din ang isang Levita. Okay? Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Sa verse 33, ngunit may isang Samaritanong naglakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Yun ang storya, mga abyan, na makikita natin sa Luke chapter 10 verse 33 to 34. Una, ang lalaking iyon ay binugbog, ninakawan at iniwang halos patay. Tapos may dumaan. Okay? Unang-una na dumaan, yung paring Hudyo. Nung nakita niya itong nakahandusay, lumihis at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang pangalawa naman, ang Levite. Nung nakita niya itong biktima na ito, okay, lumihis din at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang tanong mga abyan, sino ang tumulong sa itong biktima na ito, yung taong nakahandusay? Walang iba kundi ang Samaritan. Okay? So, tingnan niyo mga abyan. Tanong ko lang sa inyo, kilala ba ng Samaritan yung taong nakahandusay na yun? Hindi. Okay?
kahit hindi niya kilala, tinulungan niya ang taong iyon. Anong ginawa niya? 'Di ba? Siyempre may mga pasa. Nilagyan niya ng oil. Okay? Nilagyan na ng oil. Alam niyo yung oil that time sa kanila, mga abyan, mamahalin yan, precious yan. Pero walang tawag sa walang pagka ano ba? Hindi siya hesitant na ano to niya ang oil sang sugat niya para matulungan lang tong taong nakahandusay. Okay, ano pa? Ginanuhan niya sang ginbalot niya yung ng tao na yun, yung katawan. At pagkatapos pinasakay sa kanyang asno or donkey. Pagkatapos dinala doon sa hotel. Tapos sinabihan yung nagbabantay doon sa hotel na alagaan mo ng mabuti. Kahit kung may mga kulang pa dyan bukas, okay, babayaran ko yung kulang. Yan mga abyan ang tinatawag na bearing one another's burden. Bearing one another's burden. Sabi ni Tozer, okay? A.W. Tozer, okay? Sabi niya, a true Christian cares deeply about the struggle of others. So, makikita pala ito na ikaw ay tutuod-tuod na Kristiyano. Ibig sabihin, gabulig ka gid sa iba. So, ano ang lesson dito mga abyan? Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang concern sa sarili niyang buhay, kundi concern siya sa iba. Okay? Concern din siya sa hirap ng ibang tao. Ganun yun. Now, in application mga abyan, meron ka na bang natulungan? Yan ang tanong mga abyan. Siguro, marami ng mga pagkakataon nagabulig ikaw. Tani, kung nagbulig ikaw mga abyan, okay? Wala na tani yung tinatawag na, ay, kung di pa to siya naanuhan ko, nabuligan ko, ay, wagid to siya ba? Ganyan, dapat hindi. Okay? Kung titingnan mo ang Samaritan na yun, may sinabi ba siya? Ay, pasalamat yan sa akon. Okay, kung pa to nabuligan na akon, ay wala na sila. Oh, like for example naman. Okay? May pamilya na ba na tinulungan mo or humihingi ng tulong sa inyo? Ano ang ginobra mo? Ano ang ginobra mo? Ginbuligan mo or wala? Muna mga abyan. Kung may nalaman ka nga may mga problema sa buhay, lalo't lalo na mga kasamahan mo, huwag mong sabihin sana na like for example na yung magsasabi ka lang na I will pray for you. Okay? I will pray for you. Huwag sana ganyan mga abyan, mga listeners and viewers. Okay? Dapat, yes, isa man nga bulig ang pag-pray. I tell you mga abyan, isa man. Pero hindi lang dyan dapat. Okay? Dapat natin kailangan, kung nandyan yung tinatawag na I will pray for you, dapat lagyan natin ng tinatawag na action. Dapat action mga abyan. Okay? Minsan sa alam nyo, messenger, pasalamat tayo dahil hindi tinanggal yung messenger.
Okay, sa Messenger, alam nyo mga abyan, nandyan, may maraming like for example, may mga problema, gapabulig sa atin, chat muna. Okay? Hindi lang sana yung i-chat natin na like for example, di ba may sign doon na pray? No, oy, I will pray for you, brother or ganyan, brad or sister. I will pray for you. Okay? Pero, yun yung chat mo, pero hindi mo naman ginawa. Hindi ka naman nag-pray. Okay? Ang tanong, tumulong ka ba? Hindi. Hindi ka naman nag-pray. Ito yung gagawin mo, mga abyan. Pag may mga instances or mangyayari sa buhay mo na pagkakataong may nangangailangan ng tulong. Okay? Hindi man pinansyal or sa prayer. Ito. Pag may ganyan mga abyan, di ba kita mo sa messenger mo, merong nakalagay doon sa gilid na microphone. Microphone. I-on mo yun, itap mo yun, tapos doon ka mag-pray. I-pray mo siya. So, ibig sabihin, hindi ka lang nagsasabi na I will pray for you or nag-chat ka tapos may emoji, ay ano na, yung ano pa, parang emote doon na pray. Kulang yun. May microphone doon, pray ka. Diyan, mararanasan niya na tinulungan mo siya through prayer. Eh, yan po ang una natin mga abyan. Okay, mga listeners and viewers ngayong hapon. Number 1 is the command. Okay? The command, bear one another's burden. Pangalawa, so kay ara man command, may ara purpose. Okay? Ano ang purpose ini? Ano ang purpose? Ang purpose mga abyan, ang meaning number 2, to fulfill the law of Christ. To fulfill the law of Christ. Diba? Kung babasahin mo sa Galatians chapter 6, verse 2. Okay? And so, to fulfill the law of Christ. Now, titingnan natin mga abyan. Ano o dito yung tinatawag na law of Christ? Ito po yung utos ni Jesus Christ. Okay, basahin natin. John chapter 13, verse 34. Okay, basahin natin. 1. 13:34. Sabi dito, isang bagong utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig. Gayon din naman, mag-ibigan kayo. Verse 35. 35. Kung kayo'y mag-iibigan, makilala ng lahat na kayo'y mga alagad. Alright. So, amo ni ang ginhambal sang Ginoo ni Jesus Christ. Amo ni ang command. Love one another as I have loved you. Yung sinabi ng Panginoon na pagmamahal, hindi lang yung sinabi ng Panginoon na sa salita lang. Okay? Kundi ginawa niya ito into action. 'Di ba? John 3:16. For God so loved the world. So love tayo ng Diyos. Hindi po yung mundo kundi tayong nakatira dito sa mundo. Love tayo ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? For God so loved the world. So ibig sabihin, yung love niya, ginaksyonan niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At sino yan? Walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? So ibig sabihin, love in action. Kasi hindi kasi makikita yung love kung nasa lang yung word lang, salita lang.
Hindi makikita yan. Magsasabi ka lang na I love you. Nako. Sasabihan mo lang yung asawa mo ng I love you tapos wala silang nakikitang action sa'yo. Nako. Hindi totoong love yan. Yung tunay na pagmamahal ay nakikita sa action. Okay? So, amo na ang ginhambal sang Ginoo. Love one another as I have loved you. Now, sabi ni Martin Luther, okay? Sabi ni Martin Luther, a Christian lives not for himself, but for others. But for others. Now, tingnan natin yung early church that time. Okay? Kung ano ba ang ginagawa nila. Okay? Tingnan natin yung early church that time. Okay? Acts chapter 2 verse 44 to 45. Basahin natin. Gawa. Acts chapter 2 verse 44 to 45. Yan. Okay. Now, verse 44. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Okay? So, ibig sabihin, walang ano doon. Para sa lahat yung kanilang mga ari-arian doon. Verse 45. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Alright? Ang ganda ng ginawa ng early church that time. So, ang mga believers doon, number 1, nagsishare ng resources nila. Ayun. Pangalawa, tumutulong sa mga nangangailangan. Pangalawa. Pangatlo, nagkakaisa. Ibig sabihin, hindi watak-watak. Nagkakaisa. Kaya ang early church that time, malakas. Malakas. Okay, mga abyan, malakas. Bakit? Kita mo, binasa natin kanina, nagsishare ng resources nila. Okay? Tumutulong sa mga nangangailangan at nagkakaisa. Okay? So, ibig sabihin, walang pinalagpas doon kahit isa na di gid sila mabuligan. Buligan gid. Yan. Na, mga abyan, ano ang lesson? Ang lesson, mga abyan, naman ni, ang pagmamahal sa kapwa ay ebidensya ng tunay na pananampalataya mo sa Panginoon. Okay? Ang pagmamahal sa kapwa ay ebidensya ng tunay na pananampalataya sa Panginoon. So, ibig sabihin, hindi lang sapat yung tinatawag na magsimba. Yes, pwede ka naman magsimba every Sunday, every Wednesday, cottage prayer meeting, kakadto ka man. Pero daw wala man to ang imo nga tagipusoon nakasentro sang Ginoo. Di ba? So, hindi lang sapat na. Ay, minsan, hindi nakapokus sa Panginoon. Kahit Sunday, hindi nakapokus. Alam lang kung diin nakapokus ang, ang ginaisip, no? Alam lang. No? So, hindi sapat yung tinatawag na pagsimba. Hindi sapat yung tinatawag na palaging may Bible study. Okay? Hindi sapat yon.
Kisa may mga Bible study, may mga gawain kita, pero amo na daw trabaho na lang, routine. Daw routine na lang. Okay, so hindi sapat lang na magsimba, mag-Bible study, kung wala tayong malasakit na tunay sa iba, hindi natin ito mafulfill yung ginawa ng early church that time. Okay? So, dapat ikaw kag ako, dapat ara sang ginatawag nga pag malasakit sa iba. Malasakit sa iba. Sa akon nga ni, damo sang gatchat. Kaya wala man kita sang ginatawag nga financial, amo gina. Damo to sang prayer nga iyan ko. Pero naka-voice, open kay para maanugid niya tuod-tuod nag-pray gid ka sa kanya. But may times na may blessing ng Panginoon na ibigay sa atin. Yes, nakakapag tayo. Nakakatulong man tayo. Hindi naman kalakihan. Sakto lang. Okay? So, amo na mga abyan. Dapat nandyan yung tinatawag na malasakit sa iba. Okay? Now, in application mga abyan. Okay? Practical ways. Number 1, makinig sa problema ng iba. Makinig. Ayaw palabya. Huwag mong palagpasin. Pangalawa, ipanalangin sila. Kita mo, pasok, ipanalangin sila. Gawin mo. Huwag lang sasabihin mo na i-pray kita, Brad. Huwag. Kung ara sang mamit mo siya, pray agad. Okay? Tumulong kung may pangangailangan. Yan. And ang Panginoon na bahala sa'yo. Nandyan ka dahil ginlead ka sang Ginoo para magbulik. Pang-apat, bigyan sila ng tinatawag na encouragement. Okay? I-encourage naman. Brad, maara ang Ginoo natin, Brad. Okay? Amo na. Hindi na ganing kabaliktaran ng encouragement, i-discourage mo. Amo na, kay ka? Patay ka dyan. Dapat hindi ganyan. Okay, so, i-encourage mo siya. Bigyan sila ng encouragement. Okay? Yes, tuod na mga abyan. Presensya mo pa lang, malaking tulong na yan. Ayun. Okay? So, amo na ang ginaobra sa ni sang amon nga senior pastor na si Pastor Joe. Amo gina ang iyang ginaobra. Daw damo to lapit to sa church. Di man manggarano na si ang akon nga pastor, pero may may pag maghambal na siya nga magmahambal to na diin kaw sang pastor, maghambal din siya nga kay halin kay kay Jesus kita mo na. Wala gali sa kanya. Kay Jesus na gali halin. Do ka nami. Amo na mga abyan. Okay? Amo na ang pangang daywa naton. Okay? The purpose to fulfill the law of Christ. Then the last one, diyan ako mag-end. Okay? The model. Okay? Una, the command, the purpose, the model. Sino ang model natin dito? Walang iba kundi si Jesus Christ. Jesus carried our greatest burden. At ano ang burden na ito mga abyan? Ito yung una na mabigat, yung tinatawag mga abyan na kasalanan. Sin. Ito yung burden. Okay, Jesus carried our greatest burden. Mga abyan, walang iba. Si Jesus Christ lang din ang gapasan sina.
Right? Now, tingnan natin mga abyan. Okay, basahin natin sa Isaiah 53:4. Isaiah. Wait lang. Isaiah 53:4. Hindi naman tong Isaiah ko man. Isaiah 53:4. Okay, sabi dito mga abyan. Okay. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Anong ginawa ng Panginoon? Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Sino ang nagbuhat? Walang iba kundi si Jesus Christ. Surely, He has borne our grief and carried our sorrow. So, si Jesus Christ, no, ang nagdala ng pinakamabigat na burden. Okay? Walang iba yung kasalanan ng mundo. Saan niya ito dinala mga abyan? Dinala niya sa cross. Insakripisyo niya ang iyang kabuhi sa cross. Dinala niya lahat. No? Number 1, yung ating kasalanan. Okay? Dinala niya yung ating kahihiyan. At dinala ng Panginoon sa cross yung tinatawag na kaparusahan natin. Dapat tani mga abyan, kita ang ilpako to sa cross. Kita mo tong isa to nga diba, ginpako si Jesus Christ, tapos daywa to ka kriminal, to kawatan to. Ang isa to, hambal nga kung ikaw ang anak sang Ginoo. Okay? Kung Diyos ka man, naog dya. Kag kami, iligtas kami. Kaghambal naman to sang isa ka sa isa ka kawatan to, ka kriminal to, nga ay pag wag kang ganyan. Brad, kung pa lang. Wag kang ganyan. Itong tao na ito walang kasalanan. Kita mo na. Dapat lang tayo na ipako sa krus dahil makasalanan tayo. Kriminal nga nito sila. Okay? Ibig sabihin, yung isang kriminal na yun, inako niya na siya ay makasalanan. Hindi kagaya nung isa. Okay? Sabi niya na, dapat lang kita ang ipako sa krus, pero ini nga tao, wala manising, wala manisang sala. Anong hambal sang kawatan to na Ginoo, kung ikaw magkadto sa paraiso, dumdumaman ako. Dumdumaman ako. Ayaw man ako pagkalipata, ay kalipati. Anong hambal ng Ginoo? Subong now, ngayon agad. Ngayon, sama ka sa akin. Kita mo na, mga abyan. Pasalamat tayo kay Jesus Christ. Bakit? Yung kasalanan natin, dinala niya doon sa cross. Yung dugo ni Jesus Christ, yun ang naglinis sa ating mga kasalanan, mga biyan. Para malinisan ang iyong kasalanan, malinisan ang iyong kahihiyan, at yung tinatawag na kaparusahan, mga biyan. Now, sabi ni Billy Graham, mga abyan, sabi niya, Jesus took our sin upon Himself so we would not have to carry it forever. Yes. Amo na ang gusto sang Ginoo, mga abyan. Siya ang gusto magpasan, sina. Kay gusto niya nga ikaw kag ako gaan ka sang kapahuwayan sang Ginoo.
Diba? Gusto sang Ginoo nga makapahuway ka. Di kay ang tao ara asang ginatawag nga agwantador. Mag-agwanta gid sang burdens. Kag maghambal pa gid nga kaya pa man nakon. Oh. Alam niyo mga abyan, hindi gid natin kaya. Kaya sabi ng 1 Peter 5:7, sabi ng salita ng Panginoon, casting all your care upon Him, for He careth for you. Or in other na translation, cast your burden. Ibig sabihin, ibigay mo sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay nahihirapan. Okay? Ayaw ng Panginoon. Pero tayo lang talaga gustong pahirapan ang ating sarili. Okay? Gusto tayo ng Panginoon na daw tawhay lang ang mo. Pero hambal niya, ibigay mo sa akin. Okay? Ibigay mo sa akin. Cast thy burdens. Okay? Cast your burden upon the Lord. For He careth for you. Okay? So, amo na mga abyan. Now, kung titingnan mo dito mga abyan, okay? May isang author sang hymns mga abyan na isinulat ako dito. Okay? Walang iba kundi si Horatio Spafford. Pag si Horatio Spafford, okay? Amo ni ang gasulat, ang ginsulat niya ang hymns na it is well with my soul. Okay? So bakit it is well with my soul mga abyan? Kasi si Horatio Spafford, yung kanyang anak, 4 na anak niya, namatay. Namatay sa shipwreck. Okay? Namatay yan. Pero, kung titingnan mo mga bata, grabe yung pighati na naramdaman niya. Siyempre, kita mo na, anak niya napatay, nalunod, yung naka-survive yung asawa lang. Yung 4 na anak niya, patay. Ikaw kaya kung ganyan yung maranasan mo? Okay? Siyempre, masasaktan ka talaga. But never gid nga si Horatio Spafford gahambal nga, Lord, basi ini ang natabo sa akon. Kung ikaw siguro na, mga abyan, ay, questionon mo ng Ginoo. Lord, diin ka manhaw. Sang kinahanglan ko ikaw, diin ka man. Oh. Pero si Horatio Spafford, napatay yung kanyang anak. Pero never gid siyang nag-question sang Ginoo. Ang ginobra pa niya, gasulat siya sang kanta. It is well with my soul. Okay? Bakit niya ito nasulat mga abyan? Dahil sa gitna ng mga pagsubok sa buhay niya, naramdaman niya na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Okay? Naramdaman niya na tinutulungan siya ng Diyos. Yan po mga abyan. Ang hirap intindihin ng ganitong mga bagay, abyan. Kung ikaw kaya ang mangyayari sa'yo. Ganyan ang mangyayari sa buhay mo. Questionin mo ba ang Panginoon? Questionin mo ba? Dapat mga abyan, hindi. Okay? Dapat mga abyan, hindi. Now, bakit niya ito naisulat? Kasi naramdaman niya yung tulong ng Panginoon. Okay, so anong lesson mga abyan? Kapag tayo ay tumulong sa bigat ng iba, ginagaya natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Ibig sabihin mga abyan, kinokopya natin kung ano yung ugali ni Jesus Christ. Kinokopya natin kung ano ang ginagawa
ni Jesus Christ. Kapag tayo ay tumutulong sa iba, kinukopya natin kung ano ang ginagawa ni Jesus. Alam ko mga biyan, mga listeners and viewers, marami ka nang natulungan. Okay? Ibig sabihin mga abyan, ginaya mo na kung ano ang ginagawa ni Jesus Christ. Now, in application mga abyan, kapag may nangangailangan ng tulong, kapag may nahihirapan, lalapit ka ba o lalayo? Muna mga abyan ha, kapag may nangangailangan, kapag may nahihirapan, lalapit ka ba o lalayo? Okay? Pangalawa, tutulong ka ba o hindi? Yan po mga abyan. Okay, so ngayon no, may mga process question tayo. Okay, process question tayo mga abyan. Number 1, may burden ba ang kapatid mo na pwede mong tulungan? Yan. Number 1. Okay? Ikaw ba ay nagiging, pangalawa, ikaw ba ay nagiging source ng encouragement o source ng discouragement? Pangatlo. Okay? Ang church ba natin ay lugar ng judgment o compassion? Okay? Ang church ba natin ay lugar ng judgment o compassion? Ikaw lang ang maka-answer niyan, abyan. Okay? Ikaw lang ang maka-answer. Balik tayo, no? Bearing one another's burden. Number 1, ano ganito mga abyan? Number 1 is the command. Ang command, ang utos is bear one another's burden. Pangalawa, may purpose. Ang purpose is to fulfill the law of Christ. Ano yung fulfill na utos ng Panginoon? Love one another as I have loved you. At pangatlo mga abyan, walang iba, ang modelo. Sino ang model natin? Walang iba, si Jesus Christ. Si Jesus Christ, siya yung nag-carried ng tinatawag na pinakamabigat. Okay? Pinakamabigat na kasalanan. Okay? Ng tao. So saan niya ito dinala? Mga abyan, doon sa krus. Okay? Dahil gusto ng Panginoon, hindi ka mahirapan. Inalis niya yung tinatawag na kasalanan natin, yung kahihiyan natin at kaparusahan. Gusto ng Panginoon na ibigay mo sa Kanya yung bigat. Dahil gusto ng Diyos, tawhay lang tani. No? Ang aton nga kabuhi. So mga abyan, sini nga kahaponon, tani, no? Ang pulong sang Ginoo magabuligid sang aton sa bawat isa sa aton. Kag tani nga di ta magkalipat mga abyan nga hanggang sa ano lang, sa tenga lang, kundi aton ini itanum sang aton nga mga tagipusoon. Okay? Let's pray mga abyan. Father, we praise you and thank you, O God, sa hapon na ito. Maraming salamat po sa salita mo na narinig namin ngayon. Salamat po, Lord, dahil hindi mo kami iniwan mag-isa sa buhay na ito. Tulungan mo po kami na maging mga Kristiyano na marunong magdamayan, magtulungan, magbigayan, Lord. Tulungan niyo po kami. Bigyan mo po kami, Lord God, ng puso na handang tumulong sa mga kapatid na may mabibigat na pinagdadaanan. Tulungan niyo po, Lord God, kami, bawat isa sa amin, na ipakita ang pag-ibig ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pagtulong namin sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin. I-bless po, Lord God, ang listeners and viewers ngayong hapon. At saka huwag niyo po silang pabayan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright. Ang adto pagid sa malayo nga dapit sa UAE. Magandang hapon, no? Ma'am Sally Palomata. Grabe.
isa ni nga tagapagsubaybay kid naton sa ang aton nga programa Blessed Hope. Pero ini ga obra ini sa UAE, no? Pero ang ano nato kay di nami ang subong ang ilang ano na lugar to kay totoo ang ginatawag nga giyera, no? Sa Pakistan sa Iran kag sa sa Israel kag US, no? Tamo na. Salamat sa heart react Ma'am Sally Palumata Mapisa, no? Palumata Mapisa. Salamat sa heart react mo, okay? So God bless and halungan ka sang Ginoo, ma'am. Kamo nila Ma'am Junella, no? At tuto sila ga obra. Okay? And may gasend gani na sila na daw ang ang mga mga bala nga gaano na sa taas na daw sama lang sa sa fireworks, no? Pero delikado mga abyan. Ang hambal nga nila nga daw di sila makatulog kay every time kuno daw nga may pag-atake ang siren ang alarm ga ingay daw to. So Ma'am Sally Palumata, no, magandang hapon sa inyo diyan and may prayer na proteksyonan tani kamo ng Panginoon. God bless you Ma'am Sally, no? Salamat sa heart reaction naton. Alright mga abyan, salamat and natapos na ang programa natin ngayong hapon. Once again, ini ang inyong program host, walang iba, Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Espirat at nagsasabing God bless you po. Bye!